Ito po, no, kagaya po ng standard practice po ito ng BCDA to make sure that when we do development, we start with a good plan and consultation to all stakeholders. No? Kami po, nakikinig kami dyan. At ang isa po naming pinaka binibigyan ng importansya ay compliance on environment. No po, makikita po ninyo dyan, bagaman 1,600 hectares po yun, pero under our master plan, kailangan at least 40% ay open space. So, hindi rin naman nila lahat magagamit yon. Kung hindi, ang iba ay magiging parke, po, open space, kasi yun ang gusto ng mga workers ngayon, no? To increase productivity. At, ayan po, magkakaroon tayo ng sustainable water management po dyan. Pwede ko rin i-explain ko po mamaya. At itong ating clean and green energy. In fact, kagaya po ng nabanggit ko kanina, yung ang mga member countries po ng PAC-SILICA, sila rin ay advocate po ng strong on UN, yung pong environmental sustainability and governance goals. Kahit sila mismo, check nila kung ang Pilipinas, ang proyekto ay compliant. Magiging compliant sa ganitong mga requirements din nila, no? Sila rin ang unang titingin, ang project ba nito ay magko-comply sa ganyang striktong environmental regulation. At sinisiguro natin, no, na magko-comply tayo dyan. Next. Ito po, no, recently po, ako marami na rin pong nagtatanong nito. Sabi, ang PAC-SILICA project ay baka ubusin ng tubig, no, because of the data centers na ilalagay. Well, unang-una po, kagaya na sabi ko, hindi maaring mag-invite tayo ng data centers, but it's not all about data center. Ang gusto, unang-una po, hindi rin strong on job generation ang data center. Ang gusto natin dito is high-quality job generation. Kaya manufacturing businesses and companies ang target natin. So sabi dito, makikipag-compete sa limited na community water. Hindi po, no? In fact, inaral na namin po yan na meron na kaming propose na project dyan. At ang PPP Center ay in-endorse na sa amin, yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then, kung left on top, ay babalik sa dagat. So, ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, pupunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. In fact, yung proyekto na to ay sa una naming tansya ay co-consume ng mga 65 to 90 million liters per day. No? Yung mga industriya na andon. Pero yung initial design na ginawa namin ay nasa 120 million liters per day. Pwede pa namin siyang i-ramp up to 300 million liters per day gamit ang technology ito. Anong ibig sabihin? Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon. Hindi ito groundwater extraction, kundi ito yung technology na gusto namin i-propose. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. So yun ang kaya nga po ang isa sa mga principles din namin ay yung inclusive, socially inclusive development. Gusto namin kabahagi natin ang mga communities around sa pag-asenso. So, pwedeng nating i-share itong magandang technology at mapakinabangan din nila. Of course, with technology comes better economies of scale. Makakaasa sila better quality and more economical costs. Okay, next. Sabi nila, may lumabas, it will displace indigenous people, yung mga katutubo natin na kapatid na andon. Hindi po totoo to dahil unang-una, alam nyo po ang Clark Special Economic Zone, Freeport and Special Economic Zone ay more than 30,000 hectares. Ang naibigay na po namin sa ating indigenous people group ay more than 15,000 hectares. Kalahati. 10,000 hectares nandun po sa Bamban. Binigay na po natin sa kanila yon. Para sa kanila po yan. 5,000 sa may Porac. Bago lang po yan. In fact, ang nakuha po nila sa Porac at Florida Blanca ay more than 18,000 hectares. So,
So, inaral na po namin na meron na pong nakalaan para sa mga indigenous people na lugar para sa kanila, na pwede silang mamuhay ng naayon sa kanilang kultura at tradisyon. Ito po, ang proyekto pong ito, una-una ay nakatitulo na sa BCDA. So, it's a public land. Na po, wala pong ancestral domain title doon. Pangalawa, ay naka-earmark na to sa pagbuo pa lang ng BCDA law noong 1992 na ito ay industrial development. So, na-classify na po siya as such para makapag-contribute ng development sa Central Luzon, lalo na nung pagkatapos ng pagputok ng Mount Pinatubo. Maraming na-displace na trabaho. So, yun, ang layon ng gobyerno ay makabuo muli ng mga ganitong quality jobs. Okay, next. Ang sabi, magmimina doon. Hindi po. Hindi po namin a-allow yun, no? Ang mangyari po dito, so mayaman po tayo sa ating resources. So at source, pwede na po i-process doon. At dalhin dyan yung mga component sa Clark po, sa Pac Silica, at doon i-process, i-develop, at i-export natin. O kaya, maaari din na sa mga member countries, manggaling yung mga components, critical minerals, na bahagi nitong AI Hub project natin. Okay, next. Sabi din po, baka gamitin ito for defense. Andun po ako mismo nung kasama si Ambassador Romualdez. Lagi pong ito po, pwede ko naman share, nung pipirma ang Pilipinas na sumali sa Pac Silica Summit Coalition. Tinanong po mismo ni Ambassador Romualdez, head po ng US State Department assigned for this project, which is the Undersecretary for Economic Affairs, Mr. Helberg, no, na bumisita rin dito. Sabi ni Ambassador, will you manufacture defense-related products? Sabi niya, no, not at all. Hindi. It's purely commercial. No? So, at yan ang gusto naman natin. No? Ganitong klaseng business na magpapalago sa ating ekonomiya. Okay, next. Ang sabi rin yun nga, masisira ang environment. Hindi po, na-explain ko na kanina, na hindi po tayo magagawa. At kami po ay susunod, no? Hindi lang kami, at dahil in our contract po kasi, this will be like any other commercial contract, business contract that BCDA has entered into the past and will be entering with other investors, both local and international, na they all should comply with regulations. Halimbawa, yung pagkuha ng ECC, lahat po ng mga projects namin, kumukuha ng ECC. Hindi kami magsisimula kung wala yon. At hindi lang nagtatapos doon. No? May monitoring pa. Kailangan meron kaming commitment na we will comply with for sustainability, na compliant kami sa environmental regulations. So, ang DNR din, maglalagay rin siya ng team. No? Nagawa na po namin yan sa airport, sa Subic Clark Expressway. Minomonitor nila yung quality ng tubig, yung quality ng hangin, na it should be at international standards na hindi makakapahamak sa environment at sa mamamayan. Okay, next. At ito po, no, malinaw na rin po, hindi na ito usapin kung aling batas ang masusunod. Una-una po, kami, BCDA, guided kami kung anong po pwede lang. Hindi rin naman kami pwedeng mag-commit ng lampas sa aming mandato. So, ito pong kung ano mang magiging arrangement na gagawin natin doon ay sa Philippine laws. Kagaya po, nabanggit na namin dati yung Investors Lease Act natin, na lalong napaganda pa dahil maraming incentives at tinitingnan nila yan. At yung BCDA law, kasi allowed kami to enter into all kinds of business models. Pwedeng lease, joint venture, concession, or other modes pa ho. So, ito po, wala na sa table of discussion with the other parties. Okay, next. Okay, so in short po, no, gusto ko lang i-summarize po na itong proyekto po nito ay, at kami naman ay maganda po na lumalabas din yung mga ganitong concern ng ating iba't ibang sektor, at nakikinig kami kasi kabahagi yan ng tinatawag naming stakeholders consultation. Nakikinig kami. Pero ito lang po ang masasabi namin, na ang proyektong ito ay napaganda dahil siguradong panalo ang Pilipinas at panalo ang Pilipino. Dahil, iyan ko na lang po, i-recap, no?
PAC Silica, New Clark City is envisioned as a Philippine hub for industries of the future. Pangalawa, it is intended to create better jobs for Filipinos and build capabilities that will remain in the country. Po. Pangatlo, Philippines can help us move, PAC Silica can help move the Philippines higher in global value chain. Sinasabi nga, imbes na maging bystander tayo ng ganitong mga pinag-aagawang industriya, no po, na nilalampas-lampasan lang tayo, ay magiging builder na tayo, magiging sentro na tayo mismo ng ganitong mga activities. Ano po? And then, this hub will create a new engine for investment, nabanggit ko na po, for exports and regional growth. And then, this will be governed by Philippine law, environmental protection, so, especially for the surrounding communities, remain non-negotiable. Priority po yan. At ang last po, the government, I recognize the public confidence must be earned through transparency and consultancy. So ito po yung laging nasa isip namin habang kami po ngayon ay binubuo namin itong proyektong ito. At naisin namin na sana ay mangyari po ito, no? Kasi napakagandang opportunity to be the next big thing for the Philippines. Salamat po.